Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Noong unang panahon, sa isang payapang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at mga punong kahoy, may isang batang nagngangalang Andres. Siya ay lumaki sa simpleng tahanan na pawid ang bubong at kawayan ang dingding. Ang kanilang bakuran ay puno ng halaman, gulay, at sa gitna nito'y nakatayo ang malalaking punong saging na nagsilbing lilim at gabay sa bawat araw ng kanyang kabataan. Si Andres ay anak ng isang magsasaka at isang mananahi. Ang kanilang buhay ay hindi marangya, ngunit sagana sa pagmamahal at pagtutulungan. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, gigising si Andres upang tumulong sa kanyang ama sa bukid. Nagbubuhat ng tabo ng tubig, nagtatanggal ng damo, at minsan ay nag-aalaga ng kalabaw nilang si Lunti. Sa hapon naman, siya ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatakbo sa pilapil at naliligo sa ilog na kumikinang kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Ang baryo ay tahimik. Ang mga kapitbahay ay magkakakilala at nagbabatian. Walang ingay ng sasakyan, walang cellphone at walang telebisyon. Ang tanging libangan ay ang pagkukwentuhan sa ilalim ng punong kahoy, ang harana tuwing gabi, at ang pagtitipon kapag may pesta. At sa lahat ng alaala ni Andres, ang pinakatumatak sa kanya ay ang mga gabing kasama niya ang kanyang lola. Kapag dumidilim na at nagsisimula ng magningning ang mga bituin, uupo sila sa duyan sa ilalim ng punong saging. Doon, ikinukwento ng kanyang lula ang mga alamat at kwento ng kabataan niya. Minsan, tungkol sa mga diwata. Minsan ay tungkol sa mga bayani. At kung minsan, ay simpleng kwento lang ng buhay sa baryo. Para kay Andres, iyon ang pinakamasarap na oras. Ang marinig ang tinig ng kanyang lola habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata, hanggang sa siya ay dalawin ng mahimbing na tulog. Habang lumalaki si Andres, unti-unti niyang natutuklasan ang saya ng pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa baryo. Ang laro noon ay hindi nangangailangan ng mamahaling gamit. Sapat na ang tansan, goma, o kahit simpleng bato at kahoy upang makabuo ng mga laro. Sa umaga, pagkatapos niyang tumulong sa kanyang ama sa bukid, madalas ay dumadaan si Pilo, ang kanyang kababatang laging nakangiti. Andres, tara na, maglalaro tayo ng tumbang preso. Sigaw nito habang may dalang tsinelas na gamit sa pagtumba ng lata. Kasama nila sina Maria, ang pinakamasigla sa grupo, at si Isko, na kilala bilang pinakamabilis tumakbo sa lahat. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa pilapil. Tumatalon sila, tumatakbo, at minsan ay nahuhulog sa putikan. Ngunit walang kahit isang nagrereklamo. Ang dumi sa katawan ay tila marka lamang ng kanilang kasiyahan. Kapag naiinitan, diretso sila sa ilog. Doon sila naglalanguyan, nag-uunahan sa paglangoy. At minsan ay sumisisid upang maghanap ng kabebe o maliit na isda. Sa hapon, kapag malapit ng lumubog ang araw, naglalaro sila ng patintero. Gumuguhit sila ng linya sa lupa gamit ang stick at nagsisimula ang habulan. Ang bawat tawanan at sigawan ay puno ng tuwa, lalo na't walang iniintindi kundi ang manalo at mag-enjoy. Ngunit higit pa sa mga laro, ang pagkakaibigan nila ang tunay na yaman ni Andres.
Sa bawat pagkadapa at pagkatalo, naroon ang kamay ng kanyang mga kaibigan upang siya'y tulungang bumangon. Sa bawat tagumpay, sabay-sabay silang nagsisigawan sa galak. Pagkatapos ng laro, uuwi si Andres na pawis at may bahid ng putik sa kanyang mga binti. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, sasalubungin siya ng bango ng nilutong ulam ng kanyang ina. Karaniwang tinola, munggo, o ginataang gulay mula mismo sa kanilang bakuran. Doon, magkakasamang kakain ang kanilang pamilya sa mahabang mesa na gawa sa kahoy. Walang magagarbong plato o kagamitan, ngunit ang bawat subo ay puno ng pagmamahal. At kapag natapos na silang kumain, muling lalabas si Andres. Uupo siya sa duyan sa ilalim ng punong saging, sabay tanaw sa langit na pinupuno ng mga bituin. Doon niya mararamdaman ang katahimikan ng baryo, ang huni ng kuliglig, ang simoy ng hangin, at ang malambing na tinig ng kanyang lola na muling magsisimula ng kwento. Sa mga gabing iyon, natutunan ni Andres na hindi kailanman matutumbasan ng anumang bagay ang kasimplihan ng buhay sa baryo. At habang siya'y nakikinig sa mga alamat, dama niya na ang bawat araw na lumilipas ay nagiging isang mahalagang alaala na dadalhin niya habang buhay. Ang buhay sa baryo ni Andres ay umiikot sa oras ng araw at tunog ng kalikasan. Walang relo na palaging binabantayan at walang busina ng sasakyan na nagmamadali. Ang kanilang orasan ay ang tilaok ng manok tuwing madaling araw, at ang paglubog ng araw ang hudyat ng pagtatapos ng gawain. Tuwing madaling araw, bago pa man magbukang liwayway, gigising si Andres sa tunog ng kuliglig at kaluskos ng kanilang kalabaw na si Lunti. Pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, maririnig na niya ang malumanay na tinig ng kanyang ina na nagsasalin ng bigas sa palayok upang isalang sa kalan na kahoy ang gamit. Ang amoy ng usok mula sa gatong ay kumakapit sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng init at kapanatagan. Samantala, si Tatay Ramon, ang kanyang ama, ay naghahanda ng mga gamit para sa bukid. Palaging may dalang araro at itak, at madalas ay may baon silang tuyo, kamatis at kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Sapat na upang magbigay lakas sa mahabang araw ng pagtatrabaho. Minsan ay sumasama si Andres sa kanyang ama sa bukid. Doon niya nasasaksihan kung paanong sa bawat pawis na tumutulo sa noo ni Tatay Ramon ay unti-unting lumalago ang mga palay na kanilang itinanim. Hindi biro ang hirap, ngunit may ngiti pa ring nakaukit sa labi ng kanyang ama. Sa isip ni Andres, napakalakas at napakahusay ng kanyang ama, sapagkat sa pamamagitan nito, nakakakain at nabubuhay ang kanilang pamilya. Habang nasa bukid si Andres at ang kanyang ama, si Nanay Rosa naman ay abala sa pananahi. Sa kanilang maliit na bahay, may isang makinang dipadyak na pamana pa ng kanyang lola. Doon siya gumagawa ng mga simpleng damit para sa mga kapitbahay, o kaya naman ay nag-aayos ng sirang baro. Minsan ay gumagawa rin siya ng kumot mula sa pinagtagpi-tagping tela. Kapag nasa bahay si Andres, mahilig siyang manood habang nagpapaikot ang paa ng kanyang ina sa makina. Tuwing tatakbo ito, may tunog na parang musika. Tak, 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 na nakapapawi ng lungkot at pagod. Minsan, tinuturuan din siya ni Nanay Rosa na magtahi gamit ang karayom at sinulid. At bagamat madalas ay natutusok ang kanyang daliri, natututo siya ng tiyaga at pag-aalaga sa bawat bagay. Ang baryo ay hindi lamang isang lugar, kundi isang malaking pamilya. Kapag may nagtatanim, sama-sama silang nagtutulungan. Kapag may nag-aayos ng bahay, sabay-sabay silang nagbubuhat ng kawayan at pawid. Ang tawag nila dito ay bayanihan, isang diwa ng pagtutulungan na hindi humihingi ng kapalit. Naalala ni Andres nung minsang bumagyo at nasira ang bubong ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena.
Hindi nag-atubili ang buong baryo na magsama-sama. May nagdala ng pawid, may nagbigay ng pako, at may mga tumulong sa pagbubuo ng bubong. Wala ni isa ang nagreklamo. At matapos ang isang araw, muling nakatayo ang bahay na yon. Para kay Andres, iyon ang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi pera o ari-arian, kundi ang pagkakaroon ng mga taong handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Sa bawat gabi, matapos ang hapunan, madalas ay nagsisiksikan ang mga bata sa isang bahay kung saan may matatandang nagkukwento. Si Lola Sean, isang matandang kilala sa baryo bilang mahusay magkwento, ang palaging bida. Ang kanyang mga kwento ay puno ng aral tungkol sa kabutihan, tapang at pananampalataya. Sa ilalim ng lampara, maririnig ang kanyang tinig habang ang mga bata ay tahimik na nakikinig. Si Andres ay palaging nasa unahan, nakamasid at nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, parang bituin sa gabi. Habang pinapakinggan ang mga alamat ng diwata, engkanto, at mga bayani ng nakaraan. At sa bawat pagtatapos ng kwento, palaging may aral na baon ng mga bata pa uwi. Para kay Andres, ang mga kwentong iyon ay hindi lamang aliw. Sila ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Nagturo sa kanya kung paano mamuhay ng may dangal at malasakit sa kapwa. Dumating ang buwan ng Mayo at sa baryo ni na Andres, ito ang pinakahinihintay ng lahat, ang pista ng patron. Sa loob ng isang linggo, puno ng kasayahan ang buong lugar. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto, makukulay na papel na sumasayaw sa hangin. Ang bawat bahay ay abala. May nagluluto ng pansit, adobo at menudo. May naghahanda ng suman, puto at bibingka. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Tila ba inaakit ang lahat ng dadaan. Si Andres at ang kanyang mga kaibigan ay tuwang-tuwa, hindi lamang dahil sa mga pagkain, kundi dahil sa mga laro at palaro sa plaza. Mayroong palo sebo, karera ng sako, at patimpalak ng kantahan. Lahat ay nakikilahok mula bata hanggang matanda. At sa gitna ng kasayahan, unang nasilayan ni Andres ang kakaibang kislap sa kanyang damdamin. Habang nanonood siya ng palaro, napansin niya si Maria, ang kanyang kababata na lagi niyang kalaro noon. Ngunit sa araw na yon, tila ba ibang liwanag ang dala nito. Nakasuot si Maria ng simpleng bestida, at ang kanyang ngiti ay tila mas maliwanag pa kaysa sa mga banderitas na nakasabit sa plaza. Sa gabi ng pesta, kaugalian ng mga binata na magharana sa mga dalaga. Bagamat mahiyain si Andres, sumama siya kina Pilo at Isko. May dala silang gitara at nagsimula silang umawit sa harap ng bahay ni Maria. Hindi ba't ikaw ang pangarap ko? Ang mahinahong awit ng kanyang mga kaibigan. Tahimik lamang si Andres. Hawak ang kanyang dibdib na kumakabog. Hindi siya kumanta. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang mga salitang hindi niya masabi. At nang lumabas si Maria upang magpasalamat, nagtama ang kanilang mga mata. Saglit lamang iyon, ngunit sapat na para mapagtanto ni Andres na may bago na siyang nararamdaman. Isang damdaming hindi niya lubos maintindihan, ngunit masarap sa puso. Pag-uwi ni Andres, humiga siya sa kanilang duyan sa ilalim ng punong saging. Sa ibabaw, ang mga bituin ay kumikislap at ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa kanya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang ngiti ni Maria. Hindi niya alam kung paano o kailan, ngunit sigurado siya ang kanyang kabataan na puno ng laro at kasiyahan ay unti-unting nagbabago. May bago ng pintig sa kanyang puso. Isang kwento na magsisimula sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng punong saging.
Lumipas ang ilang linggo matapos ang pesta. Ngunit hindi pa rin nawala sa isipan ni Andres ang ngiti ni Maria noong gabi ng harana. Araw-araw, kapag sila'y naglalaro o nagkakasalubong, pakiramdam niya ay mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing ilog, nakita niya si Maria na naglalaban ng kanilang mga damit. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos. Pinipiga ang bawat piraso ng tela at isinasampay sa kawayan. Ang araw ay tumatama sa kanyang buhok na tila ginto sa kintab. Hindi napigilan ni Andres ang mapahinto at tumingin. At bago pa siya makaalis, napansin siya ni Maria. "Andres," masiglang bati nito, "tulungan mo naman ako dito. Ang dami kong labada." Hindi na nakatanggi si Andres. Lumapit siya at tinulungan si Maria sa pagbabanlaw ng mga damit. Sa unay tahimik lamang silang dalawa, ngunit unti-unting napuno ng tawanan ang paligid. Kapag nababasa si Andres ng tubig, binibiro siya ni Maria. Kapag nadudulas naman si Maria sa bato, agad siyang sinasalo ni Andres. At sa gitna ng simpleng gawain, may kakaibang ligaya silang nadama. Isang payapang pakiramdam na para bang ang oras ay huminto at silang dalawa lamang ang nasa mundo. Kinagabihan, habang nakaupo sa ilalim ng punong saging, iniisip ni Andres ang nangyari. Hindi niya alam kung paano ipapakita kay Maria ang kanyang nararamdaman. Ngunit gusto niyang magbigay ng maliit na bagay bilang alaala. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa bukid. Pinili niya ang pinakamaganda at pinakamabagong bulaklak na nakita niya. Isang maliit na puting sampagita na kinuha niya sa gilid ng pilapil. Inilagay niya ito sa dahon ng saging at dinala sa bahay ni Maria. Pagdating doon, natigilan siya. Hindi niya alam kung paano ibibigay. Ngunit bago pa siya makaisip ng dahilan upang umalis, lumabas si Maria. "O Andres, napadaan ka. Ano yung hawak mo?" Namula si Andres. "Ito, para sa'yo." At iniabot niya ang bulaklak. Ngumiti si Maria at ang kanyang mga mata ay kumislap. "Salamat Andres, ang bango." Maingat niyang inilagay ang sampagita sa kanyang buhok at sa sandaling iyon, para bang ang buong paligid ay biglang sumaya. Mula noon, mas naging malapit sina Andres at Maria. Kapag may laro sa pilapil, palaging magkasama. Kapag may gawain sa baryo, laging nagkakatuwang. Ngunit sa kabila nito, nanatiling lihim ang damdamin ni Andres. Sa bawat gabi, habang nakahiga sa duyan, iniisip niya kung paano niya aaminin. Ngunit sa bawat pagkakataon, nawawala ang kanyang tapang, sapagkat sa puso niya may takot. Takot na baka hindi maramdaman ni Maria ang pareho at baka masira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit kahit hindi niya masabi, sapat na para kay Andres ang makita ang ngiti ni Maria, ang marinig ang kanyang tawa, at ang malaman na sa bawat araw na lumilipas, may isang tao na nagbibigay saysay sa kanyang kabataan. Dumating ang tag-ulan. Ang dating matutuyong pilapil na pinaglalaroan ni na Andres at ng kanyang mga kaibigan ay napuno ng tubig at putik. Ang ilog na kanilang palaging paliguan ay lumakas ang agos at minsan ay nagiging delikado para sa mga batang lumulusong. Isang araw, kasama ni na Andres si Maria sa tabi ng ilog. Habang sila ay nagkukwentuhan, biglang dumulas si Isko at nahulog sa malalim na bahagi. Agad siyang tinangay ng agos. "Isko!" sigaw ni Maria, sabay hawak sa kamay ni Andres. Hindi nag-isip si Andres. Tumalon siya sa ilog at sinagip ang kaibigan. Buong lakas niyang itinulak si Isko papalayo sa malakas na agos, hanggang sa magawang humawak ni Isko sa isang ugat na puno sa gilid ng pampang. Sa huli, magkasamang lumabas sina Andres at Isko. Hingal na hingal ngunit ligtas.
Ang mga mata ni Maria ay puno ng luha nang yakapin niya si Andres. Salamat. Kung wala ka, baka kung ano na ang nangyari kay Isko. Ngunit sa loob ni Andres, may kakaibang naramdaman. Hindi lamang tapang, kundi ang bigat ng responsibilidad. Naisip niya, sa kabila ng kasiyahan ng kabataan, may mga sandali ring kailangang maging matatag para sa sarili, para sa mga kaibigan, at higit sa lahat, para sa mga taong mahalaga sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Andres na si Isko ay mas madalas nang nakikipaglaro at nakikipag-usap kay Maria. Sa bawat tawanan at biruan ng dalawa, may kumikirot sa puso ni Andres na hindi niya maipaliwanag. Siguro, mas gusto ni Maria si Isko. Bulong niya sa sarili isang gabi habang nakahiga sa duyan. Ang mga bituin sa langit ay tila mga matang nakatingin sa kanya. Tanong ng tanong kung bakit hindi pa niya inaamin ang kayang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng selos, pinili pa rin ni Andres ang manahimik. Sapagkat para sa kanya, ang mahalaga ay makita si Maria na masaya kahit hindi sa kanya. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa lilim ng punong saging, nilapitan siya ng kanyang lola. Andres, mahinahong sabi nito, bakit malungkot ang mga mata mo? Hindi ba't masaya ang bata kapag naglalaro? Napayuko si Andres. Lola, paano kung may bagay kang gustong sabihin pero natatakot ka? Paano kung mawala ang isang kaibigan kapag nalaman niya ang totoo? Ngumiti si Lola at hinaplos ang kanyang buhok. Anak, ang puso ay parang halaman. Kapag hindi mo diniligan, malalanta. Pero kapag inalagaan mo at pinanatili mong buhay, lalo itong lalago. Hindi mo kailangang magmadali. Kapag dumating ang tamang oras, ang mga salita ay kusa na lamang lalabas. Tahimik na tumango si Andres. Hindi pa niya alam kung kailan yun. Ngunit alam niyang darating ang araw na magkakaroon siya ng lakas ng loob na magsabi ng totoo kay Maria.